Pag-uusapan po natin dito kung ano meron sa negosyo. Na kung saan, kung ikaw yung naikinig ngayon, maaari naka-attend ka na sa ibang orientation, pero ang pinakamasarap sa gagawin po natin, mas maganda, painggan nyo muna po ito. Kasi mahirap pong i-adjust ang isang bagay hanggang di po natin napapainggan. So tingnan po natin kung anong difference. So ang kagandahan po niyan, wala po itong commitment. Pag nagustuhan mo, pagtulungan natin. Pero pag hindi mo nagustuhan, importante, nagkakilala po tayo. Okay? Simulan na po natin para at may idea po tayo. So ganito po nagsisimula ang ating negosyo na kung saan may nalalaman ka na ibang negosyo sa labas, ito po yung kaibahan po sa ginagawa po nating negosyo. So pag ikaw ay magtatayo ng isang negosyo, napaka-importante, kailangan po yan, sa pag nagtayo ka ng negosyo, kailangan hindi siya nabubulok. Kasi marami po nagtatayo ng kainan, ang mga fruit stands o mga vegetable stands. So marami po nagtatayo ng mga ganon. Yung nga lang, ang problema po sa ibang negosyo, kailangan ipine-prevent po natin na hindi po siya na-expired. Kasi maganda po sa pag-uusap po natin negosyo, hindi po siya na marunong ma-expired. So ibig sabihin, lifetime po siyang gagamitin. At ang kagandahan po sa atin, hindi po siya seasonal. So kasi sa ibang negosyo, pag nagtayo ng traditional business, mahirap po minsan seasonal. Bisa naman po, madali masira, madali ma-expand. Lalo kung ang negosyo mo ay mga damit. Lalo kung negosyo mo ay prutas, mga pagkain, madali pong masira. So ang maganda po sa negosyo po natin, wala po sa expiration at hindi po siya seasonal. Okay? At ang maganda po sa pag-uusapan natin negosyo, ito po mas maganda dyan. Napakadali po niyang i-set up. Kasi sa isang negosyo, pag tayo pinagtayo ng negosyo, unang-unang pong pinoproblema ng karamihan yung pwesto. Pangalawa, yung mga tao. At pangatlo, yung market. Gaano ba kaganda yung market? So, sa pag-uusapan po natin negosyo, kahit nasa bahay ka, may laptop ka, may cellphone ka, may Android phone ka, pwede mo nang i-set up, napakadali lang pong simulan ng ating negosyo. At bukod pa po dyan, sa sobrang ganda po natin ang natin negosyo, kahit ikaw ay nasa bahay, pwede mo siyang gawin. So, ibig sabihin, kung ikaw ay nagtatrabaho ngayon, kung ikaw ay nag-aaral, pwede mo siyang gawin pag ikaw ay nasa bahay. So, ibig sabihin, ganun po aganda ang negosyo pag-uusapan po natin. At bukod pa po dyan, okay, kung ikaw ay estudyante, pwede mo gawin to as extra income, as a part-time, kung ikaw ay estudyante. So, ibig sabihin, habang ikaw ay nag-aaral, pwede ka po kumita ng extra. At bukod pa po dyan, bukod po sa mga estudyante, pwede rin po ito sa mga housewives. Bakit? Marami po mga tao nung nag-asawa, kinalimutan na po yung mga karir nila. Pero sa atin, kahit ikaw ay single parents, kahit po ikaw ay nasa bahay, nagtatrabaho, nag-aalaga ng mga bata, pwede mong gawin yung ganitong klaseng negosyo. At bukod pa dyan, ito pa mas maganda. Kung ikaw ay executive, ikaw ay negosyante, kung ikaw ay naghahanap ng extra pagkakitaan, extra negosyo, pwede po yung ganitong klaseng negosyo. At bukod pa dyan, kahit ikaw ay OFW, kasi marami pong nag-OFW o marami pong nasa labas ng bansa sa mga bayani po ng Pilipinas ngayon, yung mga boy bayani tinatawag. Pag uwi ng Pilipinas, wala po silang negosyo. Ito pong kagandahan sa negosyong pag-uusapan natin. Na kahit ikaw ay OFW, pwede mong gawin ang ganitong klase ng negosyo kasi international po tayo. At ito pang mas maganda. Kahit ikaw, nasa school ka, nasa library ka, kung anong ginagawa sa school, gumagawa ka man ng thesis, pwede mong dalhin ang negosyo mo. Kasi sa isang negosyo, pag ikaw may pwesto, hindi mo pwedeng dalhin yung pwesto mo sa ibang lugar. Pero kagandahan po sa pag-uusapan po natin negosyo, kahit ikaw ay nasa school may ginagawa ka man, pwedeng gawin yung ganitong klaseng negosyo. At ito pa, kahit ikaw ay nasa work, pwedeng gawin. Kahit ikaw ay meron kang ibang ginagawa sa opisina, nasa trabaho ka, naka-duty ka, pwede. Kasi napakadaling i-set up ng ganitong klaseng negosyo. At bukod pa po dyan, kahit ikaw ay nasa bakasyon. Imagine mo yan na habang ikaw ay nagbabakasyon, kumikita ka pa. Yung pong iba, habang nagbabakasyon, stop po yung income. Pero sa atin, kahit ikaw po ay nagbabakasyon, pwede mong gawin ang ating negosyo. Ito pang mas maganda dyan. Okay? So simulan po natin ang ating presentation. Unified Product and Services, nagsimula siya noong November 11, 2011. So ibig sabihin, kung imagine mo, going 10 years na this coming November. So ibig sabihin, malapit na po sa mag-10 years. So sa isang kumpanya, pag nalampasan po niya yung 3 years na tumatakbo po sa ibig sabihin, nalampasan niya po yung mga struggle moment. Ang kaganda po sa negosyo po natin, natapos na po yung mga struggle moment kasi imagine mo yan going 10 years tayo this coming November 11. So ang masarap pa po sa negosyo pag-uusapan po natin, meron tayong opisina.
At ang opisina po natin, nakalocate po siya sa 1520 JR Building, Quezon Avenue, Quezon City. Meaning, along the highway po siya. So, ibig sabihin, ganun kaganda ang negosyo na napakadaling hanapin. So, ibig sabihin, napakadali po niyang puntahan. Kahit ikaw yung nasa probinsya, pag nalaman mo yung Quezon Avenue, mas madadali mo siyang puntahan. Gets? So, ang maganda pa po dyan, meron po tayo tinatawag na legalities. Kasi ang isang negosyo na walang legalities o walang mga permit, doon po nagkakataroon sa trust issue. Ang kagandahan po sa negosyo po natin, meron tayong tinatawag na permit o sa lungsod po ng Quezon City permit. Meron po tayong mga permit number dyan na kung saan nilagay po natin kasi ganun po kalasang loob po namin na legal po ang ating ginagawang kumpanya. At bukod pa po dyan, meron tayong tinatawag na BIR. So ibig sabihin tayo po yung nagbabayad ng buong buwis. So ibig sabihin tayo po yung nagbabayad ng kaukulang tax sa mismong gobyerno. Okay? So masarap pa po dyan, tayo po i-registrado din ng tinatawag na Security Exchange Commission. So ibig sabihin, lahat po ng negosyo nakaregister po sa SEC o yung tinatawag na Security Exchange Commission. Pag ang isang negosyo, hindi po siya nakaregister sa SEC, so ibig sabihin tawag po dyan illegal. So sa atin po, legal na legal po tayo, kaya po natin nilagay po dyan. So ibig sabihin, ang maganda pa po dyan, dahil tayo po yung negosyo at ang negosyo po natin ay pangmalakihan o pang big time ng datingan, o big time yung resulta. Meron tayong tinatawag na BSP registration o yung tinatawag na AMLA o Anti-Money Council na kusaan o ACT na kusaan meron po tayong remittance na kasama sa ating negosyo. Ibig sabihin nakaregister po tayo sa BSP kasi usapang pera po yan. Okay? At ang maganda pa po dyan, papakilala po natin ang ating may-ari o pinaka-founder po ng ating negosyo. Ang pangalan po niya Mr. Emmanuel Manny Pascual, siya po yung pinaka-presidente po natin. Na kung saan siya po yung nagtatag, nagsimula sa ganitong klaseng negosyo. Dati po siyang accountant. So dati po siyang CPA sa Bangko Sentral. Ang kagandahan po niya, naging auditor din po siya doon. So ibig sabihin, yung mismo presidente po natin, pure na Pinoy. Okay? Ang masarap pa po dyan, ang ipapranchise po natin negosyo, tinatawag na ICAS o ICAS Pay. Kasi kung si Globe ay may GCash, si Smart ay may smart padala o smart money, si Unified Product and Services po, meron tayong tinatawag na ICAS o ICAS Pay. Na kung saan, pag ikaw ay nag-franchise, magkakaroon ka ng ICAS Pay na ang nilalaman po niya sa franchise pong ito ay tinatawag na bills payment. Okay? So, ibig sabihin, isang package lang po ang bibilin mo, ipa-franchise mo ngayon. Pagka-franchise mo po ngayon, magkakaroon ka ng bills payment. At bukod po sa bills payment, magkakaroon ka ng remittance. Yung tinatawag na pera padala. Yung dalawang negosyo niyan, hindi pa po tayo nagkakausap, sigurado ko alam mo na yan. Bayaran ng bills, every katapusan po ng buwan. Sabi nga sa Facebook hindi ako takot sa katapusan ng mundo. Mas takot ako sa katapusan ng buwan kasi ang dami kong babayaran. Okay? So yung pera padala, dati nauso po yung tinatawag na door to door. Okay? Ngayon po updated na o upgraded na tinatawag na remittance. Okay? Loading. So loading, imagine mo, yung kagandahan po sa negosyo pinag-uusapan po natin ngayon, way back ilang years ago, yung loading po, sobrang sikat na. Kasi bakit? Dati kung may cellphone, kakaiba ka. Ngayon, pag wala kang cellphone, kakaiba ka. At ang pinakamalala, kung may cellphone ka na walang load, kakaiba ka din. Kasi most of the time po ng tao ngayon, naglo-load na dahil po sa data. Lalo yung mga nag-online games po dyan. Okay? Ang masarap pa po dyan, meron tayong tinatawag na ticketing o mga travel and tours o yung mga package. Sigurado ko na i-imagine mo na ngayon na pwede ka mag-travel pag ikaw ay nag-franchise ng ganitong klase negosyo. At bukod pa po dyan, may tinatawag na insurance na kung saan iba po ang secure, iba po ang may safety, iba po ang may reserba. So imagine mo yung negosyong kukunin mo, yung package na kukunin mo, ganun po siya kaganda at karaming pwedeng gawin negosyo. Ngayon, pag-usapan po natin tinatawag na bills payment, ito po yung maganda dyan. Kung ikaw ay magpa-franchise ng ganitong klase negosyo, imagine mo, sigurado ko na i-imagine mo na to. Na pag ikaw ay nag-franchise, ultimo mga kapitbahay mo, mga tao dito, mga pinsan mo, mga kamag-anak mo, pwede mo maging kliyente. Baka mamaya sa subdivision po ninyo, malayo po yung bayad center. O tinatawag na tao dito, yung mga bills payment na office. O baka mamaya sa lugar po ninyo, hindi naman lahat ng tao malapit po sa bayaran. O hindi po lahat ng tao may oras para magbayad. So ang binibenta po natin sa negosyo natin, tinatawag na konbinyente. Na kung saan, ikaw na mismo nag-franchise ng ganito, pwede ka pong maningil na tinatawag na bills at pwede ka pong mag-charge para ikaw ay kumita. Normal po yan kasi nga po,
Ang binibenta po natin is convenience. Pwede ka po mag-charge. Imagine mo, sa isang community, sa isang condo unit, sa isang subdivision, malayo ang bayaran, minsan umuulan, lalo ngayon maulan. Yung mga tao ayaw lumabas, minsan maaraw at lalo ngayon panahon ng COVID, panahon ng mga may sakit. So hindi po lahat nakakalabas. So tamang-tama po yung ganitong klase ng negosyo para makapagbayad ka ng bills. At ito po maganda po dyan. What if sa lugar po niyo ikaw lang may ganito? Meron kang 6 na household o mga kapitbahay nagbabayad ng bills. Ang bills po na isang bahay hindi lang isa. Minsan may kuryente, may tubig, may internet. Minsan may credit card pa. So napakarami niyang bills. Imagine mo, sa isang bahay pa lang o baka mismo ikaw na nanonood ngayon, baka mamaya pwede mo maging kliyente ang sarili mo. Nagets po natin. At ito pong masarap po dyan. Pwede ka pong kumita by charges. Kasi bakit? Ang tao po ngayon, kahit magbayad po yan, importante wag po siya maabala. Lalo po sa mga bayad center o sa mga mall o sa mga 7-Eleven o sa lahat po ng payment center, lagi pong mahaba ang pila. At minsan pag pupunta ka, magta-tricycle ka pa. Minsan naman maglalakad ka pa, mainit, maaraw. So ibig sabihin, maulan. Ang binibenta po natin convenience. At sigurado po pag pumunta ka po sa payment center, lalo pag yung mahaba yung due date na, wala po akong nakitang nakapila, tuwang-tuwa. So, ang maganda po sa pag-uusapan natin negosyo, kahit sa bahay ka, may cellphone ka, meron kang Android phone, meron kang desktop, o meron kang Wi-Fi, o meron kang data, pwede mong gawin yung ganito klase negosyo. Kahit mag-charge ka ng 20 pesos, hindi po sila masasakto. Doon importante, yung oras na natipid po nila, kahit nag-charge ka po, may nagawa po silang iba sa gawaing bahay. Okay po? At alam naman po natin, sa mga bayad center o sa mga payment center, may cut-off. Sa atin po ang kagandahan, 24/7 pwede kang magbayad. Gets? At ang maganda pa po sa negosyo po natin, meron tayong tinatawag na remittance. Sigurado ngayon parang naisip mo na, ano bang mas masarap? Padalan ka o ikaw magpadala? Di ba mas masarap kung ikaw papadalan, tama? Pero ang pinakamasarap po niyan, what if? Kaysa padala ka ng padala, kaysa receive ka ng receive, gawin mong negosyo. Tama? Sa mga kapitbahay po natin na nasa abroad, sa mga kapitbahay natin nasa probinsya, yung mga kamag-anak po nila, pwede ka pong mag-charge. Ang kagandahan po sa atin, okay, tayo po ang pinakamurang pera padala. Ngayon pa lang sigurado kung marami kang naisip na remittance company. Okay? Alam niyo po ba, 2020, ang pumasok na pera sa Pilipinas is 2.7 billion pesos. O dollars pala yon. Ang masarap pa po dyan, ang nagati-hati yung iba-ibang company. Meron dyan Palawan, meron dyan LBC, meron dyan MoneyGram. So napakadami pa nagsulputan, may mga GCash pa, may Smart Padala, napakadami nagsulputan, may iRemit, may Trans, napakadami. Alam mo halos lahat ng nabanggit ko kanina, partner na po natin. Okay? Tapos ang pinakamasarap pa po dyan, what if tayong taga-Unified ay kumurot ng konti na mga nagpadalang pera na galing abroad sa mga OFW. So imagine mo to. Sa labas, ba't nagpapadala ka, kung magkano pinadala, kung mataas yung padala mo, mataas yung charge. Alam mo ang pinakamasarap sa atin? Tayo lang po ang lehitimong kumpanya o remittance company na nakapix. Bakit? To Unified. Ang charge lang po sa atin is 25 pesos. From 1 peso to 50,000, 25 pesos lamang. So 24/7 pwede kayo magpalitan ng pera. Chris, paano yan? May mga remittance company dito kaso hindi Unified. Alam mo kagandahan? Pwede pong gamitin ang Unified papuntang Cebuana. Pwede pong gamitin ang Unified papuntang mga ibang padala pa. So ibig sabihin marami tayong mga partner. So masarap po sa atin, partner din po natin mga nasa abroad, yung mga international remittance, yung mga iRemit, mga Transpass, mga New York Bank, napakadami. So ibig sabihin, kahit po ikaw ay nasa ang lupalop ng mundo o nasa ang lupalop ng Pilipinas, kahit walang Unified dyan, may mga partner din po tayo na pwedeng gamitin. At kung maganda po, kung walang Unified, di ikaw mag-Unified. Nag-guess po, naisip niyo po ba yung magandang market? Kung wala sa lugar nyo, dapat yun ang meron ka. At least capture nyo po yung market. Ito po ang kagandahan po dyan. Okay? So napakadami pong negosyo. So maganda pa po sa atin, kung mga bangko naman ang pag-uusapan, marami po tayong mga partner ng mga bangko. Huwag lang po yung mga rural bank, pwede yung mga BDO, mga Metro. Ang tawag po dyan is credit to bank. So ibig sabihin, using Unified account, pwede ka pong mag-send ng money diretso sa bank account po nila. So ang kagandahan po sa atin, convenient sa'yo.
na kung saan hindi ka napipila sa bangko, hindi ka na maaabala, hindi ka na magbibigay ng effort and time. Okay? At bukod pa po dyan, sa remittance pa po natin, napakadaya pong pupasa para hintayin lang po natin. Ang maganda pa po dyan, meron tayong tinatawag na loading. Imagine mo pag ikaw yung nag-franchise na negosyo natin, meron ka ng bills payment, meron ka ng remittance, at meron ka pa loading. At sigurado ko, maganda po sa loading po natin, isang SIM lang. Meaning, hindi mo kailangan magpalit ng SIM, hindi mo kailangan magdagdag number, hindi mo kailangan magpalit ng cellphone. So, ibig sabihin, nagkaganda po sa negosyo po natin, kung anong SIM na gamit mo, yan na po yun. Okay? At bukod pa po dyan, automatic, local and international, pwede ka pong maload. Pwede po yung mga Singapore. So, napakadami. Pwede po sa Dubai, sa mga, napakadami po natin mga partner international. At ang kagandahan pa po dyan, ikaw mismo, dealer ka na. Ikaw mismo na nanonood. Pag ikaw yung nag-franchise Unify, dealer ka na agad. At meron kang discount o pwede ka pong kumita ng 5% to 8%. Minsan po tumataas pa po yan. So, yan po yung pinakakalagitnaan po sa ating pong discount at income. At ang maganda pa po dyan, allowed ka po na kumuha ng maraming retailer. So, ibig sabihin, ikaw mismo na nanonood ngayon pag nag-franchise ka, yung mga pinsan mo, kamag-anak mo, tropa mo, barkada mo, mga kaibigan mo, na walang trabaho, pwede mo silang gawing retailer. So, pwede ka pong makabawi dyan, pwede ka pong kumita. Kasi bakit? Maraming tao ngayon naghahanap ng pagkakitaan kahit nasa bahay. Ang load po ngayon, bibihira po ang taong hindi naglo-load ngayon. Tama po ba? Ultimong bata ngayon sa games lang eh. So maganda po sa negosyo po natin loading, ultimong mga online games pwede. Ultimong mga special load, yung mga unlimited, kasama po yan, ang local, international. Imagine mo pag franchise mo ng ganito, automatic marami ka ng negosyo na pwedeng pagpilian. Okay? Local and international. Okay? Ang masarap pa po dyan, bukod pa po dyan, pag kumuha ka ng mga retailer, malaking discount mo at meron din po silang income. Okay? Tapos ang masarap pa po dyan, habang ikaw kumikita sa load, pwede rin natin pagkakitaan ngayon yung tinatawag na ticketing o yung travel and tours. Nung una, sabi na iba, baka yung mga ticketing humina, pero imagine mo, ang daming umuwing OFW. Ngayon, pwede na po magbakasyon. At sigurado ko, for the meantime lang po yung paghina ng mga ticketing. Kasi nga po, may problema pero hindi po natigil yung travel and tours kasi nga po may mga essential na pwedeng i-deliver. So may marami pong ticketing o maraming travels na nag-open po ngayon. Ang masarap po niyan, local and international. At ang pinakamasarap po sa ticketing po natin, tayo po ay nakarekta sa mismong mga kumpanya ng airline ticketing. So ibig sabihin, wala na po tayong ibang pag-uusapan. Automatic, lahat po ng pinakamura, pinakamataas, okay, na ticket at mga travel, ang mga package, meron din po tayong ganyan. Ang masarap po dyan, meron po tayong accredited ng DOT o Department of Tourism. Tapos meron pa po tayong tinatawag na IATA. Ano po yung ibig sabihin ng IATA? Yan po yung pinaka-LTO o pinaka-tawag dito. Tumitingin sa mga aeroplano, yung kalinisan, yung mga standard ba na mga ticket at mga package na binibenta po ng ating negosyo. Ang masarap pa po niyan, ikaw mismo na may franchise unit, automatic nakarekta ka sa mga kumpanya. At ang pinakamasarap po niyan, 400 airlines ang pwede mong makita. Unlike po sa labas, pag isang kumpanya lang, yung example po yung tinatawag na PAL lang, makikita mo. Pag Cebu Pacific lang. Sa atin po, pag tinignan mo yung kung anong date aalis, kung anong araw gusto lang, kung depende po sa kanila. Yung pinakamataas sa ticket hanggang pinakamurang ticket, pag pinindot po yung araw o date na mismong aalis po sila, lalabas po lahat ng pinakamura at pinakamahal na ticket. Okay? At nandun na po yung mga package kung gusto magdagdag ng mga package. Ang kagandahan pa po dyan, domestic o local o international. Ang masarap pa po dyan, may mga example po tayo ng mga ticket na kung saan, nakikita nyo po dyan, Philippines, Metro Manila. So ibig sabihin, makikita mo dyan, yung mga example na ginagawa po natin. Okay? So may mga details po yan na kung saan pagkapila po niya, pwede na pong makaalis po yung tao. Okay? So ibig sabihin, imagine mo napakadami. So ibig sabihin, pag tinignan mo yung araw ng alis, pag yung oras na gusto niya, pipili ka lang po dyan, napakadami pong lalabas. Unlike po sa labas, kada isang airline, isang click. Sa atin po, lahat po ng airline, 400 plus airline ka-tie up po natin. Hindi ka po mahihirapan maghanap. At every 4 minutes po, every 5 minutes, nagbabago po ang presyo po ng ticket. Kung makikita nyo po yung mga presyo po dyan, iba-iba po yan. Okay? So, nagbabago po, pwede pa pong tumasan, pwede pa pong bumaba. Ang masarap pa po niyan, ito yung example po ng inano po natin, tinatawag na Jet Asia, napakarami pong
mura. Okay, kung makikita nyo po yung presyo dyan, pwede ka po mag-markup po dyan ng 300 to 500 pag local at 500 to 1,000 pag international. Ang kagandahan po sa atin, per ticket. Pag pumunta po, nagbakasyon po yan sa Palawan, pag pumunta po yan, babalik po yan. So kung kumita ka po ng 500, another 500 pag bumalik. So pag dalawang tao, automatic kumita ka po ng 2,000 pesos. Paano pag international? So pag international, pwede pong 1,000. Ang masarap po niyan, paano kung package? Paano kung nakuha mo isang team? So napakaraming pwedeng pagkakitaan. At bukod pa po dyan, hindi lang po eroplano. Pwede po tayo mag-book ng mga hotel, yung mga package, yung mga 2 nights and 3 days. Pwede rin po yung mga tugo, yung mga barko. So ibig sabihin, at ito pang abangan po natin. Soon, hopefully baka, magkaroon tayo ng bus ticketing. Imagine mo, kung ikaw ay nagta-travel ng by land, pwede ka mamili ng katabi. Joke lang. So ibig sabihin, hindi lang po pang himpapawid, hindi lang po pang kalupain, pwede na pong pandagat. So ang maganda po sa atin, meron po tayong mga ganyan. At pwede po tayong mag-book ng mga ganyan. Tugo, marami pa pong papasok. Okay? At bukod pa po dyan, bukod po sa negosyo pinag-usapan ng travel and tours, pero tayong tinatawag na insurance. Napakahalaga po ng insurance ngayon. Bakit? Ultimong kamatayan pinag-aanda ngayon, insurance din po yun eh. Yung tinatawag na St. Peter. So ang maganda po sa atin, meron tayong tinatawag na accident insurance. Na kung saan, pag ikaw ay nag-franchise ng ganito, pagka-franchise mo, bukod po sa sinabi ko mga negosyo kanina, meron ka automatic na pre-insurance good for 1 year. Okay? Accident insurance. Kasi bakit? Napakahalaga ng accident insurance kasi nga po, wala po nakakaalam kung kailan may aksidente. Mas maganda na pong secure. Okay? So maganda pa po dyan sa atin po, marami po tayong kasama insurance na kung saan personal accident insurance po natin pwedeng ibenta. So 110,000 per year ang pwede mong makuha. So pag ikaw ay nag-franchise ng ganito, pwede ka pong maging agent o kumuha ka po ng agent. Okay? So depende po sa inyo, may nabibili po tayo 75 pesos to 80 pesos kada isang insurance. So 80 pesos po yung po natin, yung tinatawag na malayan. So ibig sabihin sa malayan, 80 pesos lang po. What if ibenta mo yan o ipabenta mo? Benta mo 300, di may income ka magkano? 220. Tama? So ibig sabihin, paano kung may agent kayo, di hati kayo sa income, pwede po yung ganun. So yun po masarap sa negosyong pag-uusapan po natin. Na kung saan kasama po yung tinatawag na insurance. Meron mo tayo tinatawag na FPG. So ito po masarap po dyan. Meron pong papasok na medical insurance, intayin lang po natin. Napakadaya po papasok. Okay? At bukod pa po dyan, nandiyan sinasabi ko tinatawag na malayan kanina. So ibig sabihin, nandiyan po yung mga notice po natin, nandiyan po yung FPG. Pwede po sa mga nasunugan, pwede sa motorcycle, pwede rin po sa tawag dito, napakadami yung mga boreal. So napakadami po. Ang importante, pag ikaw ay nakapag-franchise ng ganito, automatic meron kang libreng insurance. At pwede pong gawin na safety net, lalo sa panahon po ngayon. Okay? So, sabi na iba, totoo ba may nakakakuha? Marami na po. Maghanap po kami ng kasunod. Joke lang. So, maganda po negosyo po natin. Marami pa pong susunod na po natin, yung mga medical insurance. So, marami pa po. Hintayin lang po natin. Okay? At agad po sa atin, every time po may nadadagdag sa system natin, wala ka na pong extra babayaran. Okay? At bukod pa po dyan, pag ikaw ay nag-franchise yung sinasabi ko kayo na, imagine may bills payment ka na, may remittance ka na, may loading ka na, may airline ticketing ka pa, at may kasama pang insurance. So imagine mo, isang package, meron kang maraming negosyo. Ngayon, magkano? Siguro, siyempre, negosyo po ito, may franchise. So, may franchise po tayo na magkano? Mamaya ako nababanggitin para ma-excite ka ng konti. At ito po mga bago sa po natin sa negosyo natin. Ito na U-Shopping o Unified Shopping. So ang kaganda po sa atin, may mga nakikita ka sa online, nagbebenta ng kung ano-ano. Sa atin po, kung ikaw may negosyo, pwede nyo po idagdag dyan. So yan po yung mga bago sa system po natin. At ito pa po dyan, meron pa po tayong tinatawag na magpapadala o yung tinatawag na GoCab. Kung pamilyar po ay sa Lalamove, pamilyar po ay sa Grab, so, ang Unified Product Service na tayo tinatawag na GoCab, na kung saan, pwede ka pong kumuha ng mga delivery boy mo o mismong ikaw, pwede. So, ibig sabihin, marami po nadagdag o may nadagdag po na pagkakitaan sa ating negosyo. At hintayin pa po natin, ito pong bago ngayon, meron tayong mga butika pa.
Nadagdagan, may mga butika, may mga rice mill. So ibig sabihin may mga bigasan. So ibig sabihin marami po nadagdag sa ating negosyo. Ang masarap po niyan isang franchise lang. Okay? At ang masarap pa po niyan, nagkakalaga po siya ng 14,998. Sa panahon ngayon, sabi ng karamihan, malaki yan. Sa panahon ngayon, sabi ng karamihan, magastos. Kaya lang, dahil mabait po ang ating kumpanya, tinulungan po tayo na mapadali at hindi mahirapan. At bigyan po tayo ng malaki na discount. Paliliitin niya po yan ang ginawa po sa atin. So, ibig sabihin, imagine mo, nakakalaga po yung dati ng 15,000, ngayon po, 14,998. Okay na po yan. Okay? So, bukod pa po dyan, meron tayong tinatawag na ICA Space Center o tinatawag na mga hub. So, may mga franchise po tayo na tawag dito outlet at may mga franchise po tayo na mga satellite office. So, hiwalay po yung franchise sa ganyan. Coordinate lang po sa sponsor po ninyo kung paano po yung naging proseso po niyan. Pero ang kagandahan po niyan, yung mismo mga home base, automatic kliyente mo na pag ikaw may satellite office, may ICA Space Center at mas iba po ang difference po ng kitaan po dyan. Okay? Mayroon pong other explanation po dyan. Kung interesado po kayo, pa-schedule po kayo. Okay? At bukod pa po dyan, long-term residual income. Ito ng pinakamaganda. Yun po yung first part po ng negosyo po natin. Ito po yung another part. Pero wala po itong commitment. Mas maganda, sa halagang 14,998, meron ka ng unang negosyo at meron ka pang long-term residual income. Paano? Pwede mong gawin to, pwedeng hindi, but no commitment. Okay? Automatic, ikaw, may kakilala ka, kaibigan, katrabaho, may trabaho, nag-aaral ng extra income, nag-aaral ng pagkakitaan. Okay? Additional, not required. O ibig sabihin, hindi ka po pinupush o pinupersa na gawin to. Pero additional income po ito. Pero not required. Pero kung gusto mo, pwede. Pag hindi mo gusto, walang problema. Meron tayong tinatawag na 4 ways to earn. Na kung saan, pwede mong gawin to, pwedeng hindi. Pero mas maganda, pag napinanood mo to, baka sakali. Sa sobrang ganda na negosyo po natin, pag nakita ng kaibigan mo, katrabaho mo, kakilala mo, senior mo sa kanila, may papasok sa'yo, automatic umate ng ganitong orientation, umate ng ganitong klase presentation. Pag nagustuhan lahat, nag-franchise ng franchise fee po natin, pwedeng padala, pwedeng bank deposit. Pag na-detect po yan sila nag-franchise at na-encode na po yan, okay, binigyan na po yung personal details, mga ID, automatic, nag-franchise na po sila. Ikaw mismo na nag-franchise, mayroon tayo tinatawag na referral. Okay? Meron tayong tinatawag na referral. Lahat ng kakilala mo, kaibigan, katrabaho, pag nag-franchise po sila ng ganito, meron kang 1,000 pesos na referral. Bakit? Wala po tayo sa TV, wala po tayo sa dyaryo, wala po tayo sa magazine. Kaysa magbayad tayo ng mga artista, mismong ikaw, i-share mo yung mga link na ganito, i-share mo yung ganitong klase negosyo, hindi naman ikaw magpapaliwanag. 90% po kami ang gagawa. Ikaw nanonood, i-share mo lang to. I-share mo to yung link na to, yung explanation na to. Pag nagustuhan ng pinsan mo, kaibigan, katrabaho, pinost mo sa Facebook, pinost mo sa isang page sa mga group chat. Pag pinost mo to, nagustuhan nila, automatic, meron kang referral na 1,000 pesos at papasok po yan sa yung mismong account. Diba ang ganda? Imagine mo, meron kang libreng fund. Magagamit mo yung system, magkaroon kang libreng fund pag senior mo to. Bakit? Masarap po mag-share ng negosyo ngayong panahon na to kasi lahat po ng tao ngayon naghanap ng extra income. Okay? Gaano karami? Ilan? So, ibig sabihin, unlimited. As many as you can. So, kung masampo, edi may 10,000 ka, not bad. Okay? So, imagine mo kung meron ka siyam na tao kakilala, nagustuhan, automatic may 9,000 ka. Okay? Wala po siyang limit. Okay? So, paano may pangalawa yung tinatawag na indirect? Ito mas maganda. Yung una mo mga pinasali, kakilala mo. Paano yung mga hindi mo kakilala? Yung napasali na lang, tawag po dyan indirect. So, ikaw yan, nagpasali ka ng isang tao, may 1,000 ka, nagpasali siya ng siyam na katao, automatic, meron kumita ka ng 60 pesos kada isa. Ang tawag po dyan, indirect. Ang nagpasali dyan, yung pinasali mo na. Automatic, may 60 pesos. So, ibig sabihin, kumita ka po dyan ng 60 kada isa. I-total po natin yan, kumita ka po ng magkano? 1,540 pesos. Ang ganda, tama. Hindi mo nakakilala,
pero kumita ka pa din. Ang masarap pa po niyan, bukod po sa number 2, meron tayong tinatawag na sales match bonus o yung tinatawag na SMB. Sigurado ko familiar ka daw pero patapusin niyo po ako. Okay? Ang masarap pa po niya tinatawag na SMB, kung ikaw yan, may kaibigan ka sa left, lahat naman tayo may left and right. So automatic, may 1,000 ka, pinasali mo yan. May kaibigan ka na sa right, pinasali mo yan, another 1,000. So maganda po niyan, meron ka pang pairing o match na 1,500 pesos. So ibig sabihin, kung itotal na sa isang linggo yan, pwede ka po pala kumita ng 3,500 pesos sa isang linggo. So kung 2 linggo mo ginagawa, may 7,000 ka. Paano kung 1 month na, di may 14,000 kang extra, masama pa po ba yun? At hindi natin maiiwasan yung mga kaibigan mo kilala magpapasali din. Kada may mapapasali po sila, nag-match sa left and right mo. Nagpasali si left, nagpasali si right. So another 1,500 kahit hindi mo na kakilala. Kahit hindi po parehas ng araw ng pagsali. So ibig sabihin, kahit po magpantay o hindi, pwede pa rin pong kumita. Nagets po? Okay? So as long as you can, up to infinity. Okay? Ang maganda po niyan, wala pong katapusan. Okay? Basta may sumali sa left, may sumali sa right, 1,500. Another sumali sa left, another sumali sa right, 1,500. Paano kung dalawang sumali? Di na dalawang 1,500, may 3,000 ka. Say, up to infinity. Ang pinakamasarap pa po dyan, eto na. Allowed ka lang po na mag-match, sorry to say, allowed ka lang po na mag-match ng 60 pairs per day. So, pagpasensya nyo na po, sana makatulong po yung ganitong klaseng presyo. So, pwede ka palang kumita ng 90,000 pesos per day. Okay? Pag nagtuloy-tuloy na 60 pairs per day kasi 1,500 kada isa. So, within 1 month, pwede ka palang kumita ng tumatagiting na 2.7 million pesos. Pagpasensya nyo na po, baka makakatulong na po yan. Sobrang laki, ang hirap paniwalaan. Sobrang laki, ang hirap din pakawalan. What if? What if? Kung nangyari. Kahit nga wag na yung 2.7 eh. Kahit nga kumita ka ng 270,000, pwede na rin. Pwede na. Pwede, lalo ngayong panahon ng pandemic. Gets? So, masarap pa po dyan. Ito yung pinakamaganda. Last, residual income. Na kung saan, maraya pa pong idadagdag po dyan na may mga products pa po tayo na pwede mo may discount na 30%. Napakadaya po nating pagkakitaan. So, maraya pa pong idadagdag. So, patanin nyo lang po sa inyong sponsor kung ano po yung mga nadagdag pa bukod po sa mga products na napakarami pwedeng pagkakitaan. Okay? So, may residual income na kung saan. Pag ikaw kumikita, kung familiar ka po sa mga sa mga Pure Gold o sa mga Mercury Drugs, yung mga sa SM bonus o yung mga advantage card, 'di ba may mga points kada bili sa mga gas station, may swipe sa mga card kada bili mo may points. Sa atin po, sa buong organization mo, pag dumami po yan, every time po nagagamit yung mga down the line your organization, meron ka pong income, residual income bonus. Na kung saan, paano? Pag dumami yung kabila mo, hindi natin masabi, Diyos ko, stature nga dumadami. Tama, yung adik nga dumami. Ang kaganda sa atin, pag dumami po yung negosyo natin, hindi natin masabi kung sobrang bilis o sobrang bagal, pero dadami po yan. Every time nagagamitin po yung system, may income ka. What if left and right? Nagpadala ng pera, nag-book ng ticket, nagbayad ng bills, nagbenta ng insurance, magkano income ko? What if kung 1,000 yung tao mo? O 1,000 after mga 3 years from now? Ang maganda po niyan, ikaw na nanonood ngayon, pag nag-franchise ka, lahat po na magbabayad ng bills, may income ka na 50 cents. Alam ko, magiging piso na yan. Lahat po na magpapadala ng pera under your organization, bukod pa po yung ikaw na mismong gumagamit, may income ka pa. May piso ka. What if nagbenta ng insurance? May piso ka. Paano kung nagbenta ng ticket? Di may international ka na 10 pesos o domestic na income na 10 pesos. Pag international is 25 pesos. Imagine mo doing nothing pero pwede kang kumita. Paano kung marami kang account? Tanong niyo po sa sponsor niyo. Kasi ako, ang account ko po 8. So, ibig sabihin, every time gumagamit yung pinaka-account mo o yung mga nasa organization, may income ka pa rin. Gets po? At ang masarap pa po niyan, pwede ka pong kumita sa lahat ng nasa organization mo. Ngayon, nai-imagine mo na kung ano pwede mangyari. Magtanong ka po sa sponsor mo at hanggat maaari, unahan mo sila. Okay? Para at least pag-usapan paano babawiin yung pera na pagka-franchise mo.
Okay? So, pwede ka pong kumita sa organization na meron ka. Okay? Unified Product and Services. So, imagine mo, lahat po ng pinaliwanag ko, nadadagdagan pa, wala na po extra babayaran. Ang pinakamasarap po niyan, pag ikaw ay nag-franchise, automatic, napakabilis po, trending po ngayong panahon na to kasi lahat po tayo ay nasa bahay. Okay? No quota. Ibig sabihin, hindi ka pressure. Okay? Depende sa'yo, ikaw ang boss. Pwede kang kumita, depende sa magiging galaw mo. Okay? So, no maintenance. Ibig sabihin, after magbayad, franchise, yun na po yun. Pag franchise po namin hanggang ngayon, yun pa rin po yun, wala mong pinagbago. Pero marami na po nalagdag. Okay? So, one-time payment. So, ibig sabihin, isang beses ka lang magbabayad, pero araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, pwede ka pong kumita. Okay? Masarap pa po niyan, lifetime business. Bakit? Ang maganda po sa negosyo natin, pwede mong ipamana. Kahit wala ka na, pwede mong ipamana ang negosyo. Ang trabaho hindi pwedeng ipamana, pero ang negosyo pwedeng ipamana. Kasi ninyo po yung mga negosyante, pinamana yung negosyo nila sa naging anak nila, sa naging apo nila. Patay na nga yung may-ari, pero yung negosyo, buhay pa din. Yes, lifetime pwede ipamana sa lahat po ng kamag-anak na malapit sa'yo. Okay? So, Unified Product and Services, tapos na po ako. Hopefully may na-share ako. Ang sa akin lang po, ang ino-offer po namin is chance para magkaroon ng changes. Okay? Nasa inyo po yung kung gusto niyo po niyong gawin. Chance po ito na mabago ang buhay po natin. Chance po ito na magkaroon ng extra income para magkaroon po ng pagbabago sa ginagawa po natin o sa buhay po natin kung nahihirapan tayo na wala ng trabaho, na walang po ng pagkakitaan, nagsara yung negosyo. Chance to make a change sa negosyo po natin na ginagalaw ngayon. Wala pong commitment, pero pag ginawa mo, pwede po natin pagtulong-tulungan. Hopefully may na-share po ko sa inyo. Hopefully, wag po kayong aalis hanggat di po nasasagot po yung tanong po ninyo. At hanggat maaari, mag-franchise po kayo ngayon para pag-usapan nyo po paano po babawin yung franchise po. Napakaganda na itong klaseng negosyo.